Binigyang diin naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi na hayaang maulit pa ang agresibong aksyon ng China sa resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Hindi tayo papaati. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Okay, thank you very much, sir. Pilipino tayo. Pilipino tayo. Yes, sir. Ipakita natin. Pakita natin yung ating our seas, our rights, and our future. Ito ang iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasunod ng patuloy na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito ay nanindigan ng AFP na magpapatuloy at walang magiging pagbabago sa kanilang gagawing rotation and resupply operations o RORE sa Ayungin Shoal sa kabila ng matinding pangharas na ginawa ng Chinese Coast Guard sa isinagawang RORE noong June 17 kung saan isang sundalo ang naputulan ng daliri. Sa tingin ko wala naman pagbabago yun masyado on our part. Kasi nga tayo, sumusunod tayo sa international laws. So, ganun pa rin yung gagawin natin, no? Halos hindi magbabago kahit na sinabing mag-de-escalate tayo. Kasi tayo sumusunod eh. Yung ginawa natin, for example, nung June 17, it was a normal military operation. No? So wala naman tayong dalang mga armas. In fact, yung mga baril nga naka-encase. No? Because we were not there to escalate the tensions. We were not there to look for conflict, no? So halos ganun pa rin, tuloy-tuloy lang yung gagawin nating operations. Kaugnay sa pangharas ng CCG nitong June 17, sumulat na daw ang AFP sa China para ipag-utos na ibalik na ang kanilang kinumpiskang mga armas. Bukod dito, ay pinababayaran din ng AFP sa China ang danyos na iniwan ng kanilang pangharas nitong June 17. Iba pa ito sa danyo sa sundalong naputulan ng daliri. Sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. Samantala, hinimok ng Armed Forces of the Philippines ang publiko na huwag magpanik at manatiling kalmado. Ito ay kasunod ng report kaugnay sa plano daw ng China ng paggamit ng hypersonic missiles laban sa mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., makikipag-ugnayan sila kay Senator Amy Marcos at sa ibang may impormasyon kaugnay sa nakaumang-umanong missile ng China sa Pilipinas. Ikinukonsidera din ng AFP na seryoso ang bagay na ito. That is why we are also preparing for those. No? Ang isa pong pwede natin gawin is we harden our facilities. We protect our facilities from possible missile attacks. Hindi lamang po, may mga iba't ibang mga technologies tayo ngayon that exists in order for us to protect ourselves from those kinds of attacks. These are the realities that we have to face. No? Hindi lang po itong mga missile attacks, even drone attacks. Kanina, isinagawa din ang first semester command conference ng AFP kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanilang pinag-usapan ang kasalukuyang banta na hinaharap ng bansa. Napag-usapan din sa command conference ang mga accomplishments ng AFP at mga plano para matugunan ang iba't ibang banta na maaring kaharapin ng bansa. Inilatag din daw ng AFP kay Pangulong Marcos ang ibang option sa mga susunod na RORE at iba pang aksyon sa West Philippine Sea. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.